Magandang araw sa inyong lahat, mga ginigilo naming tagapakinig. Muli po mga kaibigan, narito na po ang pagpapatuloy at huling yugto ng lihim kasaysayan na ipinadala ni Mirna dito sa ating dulang Love and Memories. Sinamantala ni Sunny ang pagkakataon nang minsan na ginabi ako. Kaya nahulog na rin ang damdamin ko sa kanya. Kaya parang nakalimutan ko si Rina. Dahil ang tagal ko na siyang hinihintay na mamanhikan. Pero wala pa rin. Kaya minsan ay niyaya akong uli ni Sunny para kumain sa labas. Pero sa motel niya ako dinala. At may nangyari sa amin at napuntis ako. Minsan ay pumunta ako sa opisina ni Sunny at mamaya ay lalabas na si Sunny sa opisina. Sigurado na yayayain uli ako sa motel. Sana naman pumayag na siya sa sasabihin ko na magpapakasal na kami sa susunod na buwan. Ay, ang sabi nga pala, sandali na lang at lalabas na siya. Miss, pwede bang magtanong? Ha? Ano po yun, miss? Lerma? Ikaw pala. Kaklase kita sa elementarya noon Oo nga, natatandaan din kita. Ikaw si Mirna, di ba? Oo, Lerma. O, kumusta ka na? May asawa ka na ba? Siyempre naman. Teka, bakit ka nandito sa police station? Pulis ka na ba? O, hindi kundi pulis yung nobyo ko. Ikaw naman, bakit nandito ka? May kailangan ka ba dito? Wala naman. Hinahanap ko yung pulis na kalibin ko. 2 taon na kaming nagsasama eh. Saka may 2 na rin kaming anak. Ganun ba? Pareho pala tayo na pulis ang kapalaran natin, no? Mirna, sweetheart. Ah, Hintayin mo ako sandali. Lerma, bakit nandito ka? Matagal na kasi hindi ka nagpapadala ng pera. Kaya pumunta ako dito. Dahil nagugutom na yung mga anak mo. ano? Ano ka mo, Lerma? Anak ninyo? Ang ibig mo sabihin, siya ang kalibin mo? Hindi. Hindi totoo ito. Hindi. Minsan ng isang simpleng ngiti ay mayroong dala. Isang tapat na hangarin at pangakong dakila. Hindi man ito pinapansin. Minsan Friend, ang malas ko naman. Niloko ako ni Sunny. May kalibin na siya at may 2 anak. Ikaw naman kasi. Sinabi ko nang huwag kang maniwala sa pambubula niya. Oh, ano ngayon? Sana hindi mo ibinigay ang sarili mo. Dapat sinabi mo, kasal muna bago siping. Hindi ko akalain na kaya pala niyang magsinungaling para makuha ang gusto. Paano na ako ngayon? Anong gagawin ko? Naku, malaking problema yan, friend. Lalo na at buntis ka pa. Ano na lang sasabihin ng mga magulang mo? Paano ko uwi doon sa amin? Hindi ko rin masasabi na may 2 na siyang anak at kalibin pa. Di ko rin alam, friend kung ano ang ipapayo ko sa'yo Ang gawin mo, humingi ka na lang ng suporta para sa inyong anak. Pero huwag ka nang makisama sa kanya. Talagang hindi na, friend. Dahil kawawa yung mga anak na nagugutom daw. Dahil ang tagal nang hindi nagpapadala ng pera sa kanila. Ano?
Natiis niyang hindi kumain ng mga anak. Pero siya, nagpapakasarap sa buhay niya. Naku, irresponsable na ama. Ang sipag niyang gumawa ng bata, tapos hindi pala kayang suportahan. Oo, friend. Kaya kailangan na lumayo na ako sa kanya. Para hindi na madagdagan ang batang bastardo. Pag nanganak na ako, saka na ako uuwi sa bahay namin. Asan na si Myrna? Hindi pwede na lumayo siya sa akin. Siya ang mahal ko at hindi si Lerma. Nainakit lang niya ako. Kaya ako napasubo sa kanya. Hindi ko akalain na magtatagpo sila doon sa opisina. O hahanapin ko siya. At yayayain na magpakasal kami para bumalik siya sa akin. Kailangan ko si Myrna at ang aming anak. Baka bumalik siya sa kanyang mga magulang. Uutusan ko ang kapatid kong babae para aramin. Kung umuwi na doon si Myrna sa kanilang bahay, kailangan ko siyang makausap para magkaayos kami. At siya ang pakakasalan ko. Araw-araw na lang pinapayuhan ng sarili na kaya ko pa lahat para pa magagandang alaala. Donato, gusto ko sanang makita si Myrna. Nasasabik na ako sa ating anak. Hindi natin alam kung ano na ang kalagayan niya ngayon. Pwede ko bang hanapin si Myrna, Donato? Oo naman, Belen. Kahit ako nangungulila din sa kanya. Kailangan niyang tulong natin ngayon. Dapat na gabayan natin siya sa kanyang problema na si ginawa ng pulis na yon na nagpabuntis siya. Sana nga, hindi niya sinaktan yung ating anak. Kapag nalaman ko na sinasaktan niya ang ating anak, baka utangin kong buhay niya. Pwede ba? Huwag ka namang mag-isip ng masama sa iyong kapwa. Bahala na ang Diyos na magparusa sa mga maluloko at mapagsamantala sa isang gaya ni Myrna na mahinang babae. Kailangan bigyan ng leksyon ng pulis na yon para magtanda. Kung hindi tayo gagawa ng paraan, baka marami pang babaeng bibiktimahin yun. Bakit? May naisip ka bang paraan para tumigil sa kanyang panloloko sa mga babae? Irereklamo natin ang tawag yon sa mataas na opisyal para pagsabihan siya o disiplinahin siya. Yun ang magandang gawin nating paraan. Bakit ganito ang nararamdaman ko? Parang kinakabahan ako na hindi ko maintindihan. Bigla na lang sumagi sa isipan ko si Myrna. Ano na kaya ang kalagayan ng aking anak? Sana lalawin naman niya kami ng itay niya para malaman namin kung saan siya nakatira. Saan itinira ng pulis na yon? Myrna, anak, nasaan ka na ngayon? May kumakatok. Sino kaya to? Gabi na pero pumunta pa rin dito. Sandali lang, nariyan na! Inay, mano po? Myrna, anak, halika, pumasok ka. Bakit gabi na nagpunta ka pa rito? May problema ka ba?
Inay, niluko ako ni Sunny. May kalibin siya at may 2 anak. At napapabayaan niya na magutom ang mga bata dahil hindi pa nagpapadahan ng perang pangsuporta sa kanila. Ano? Anong klaseng ama siya? Natiis niya na pabayaan ang mga anak niya. Mabuti at umuwi ka dito, anak. Mas mabuti siguro na hiwalayan mo na siya habang maaga pa. Iisa pa lang ang anak niyo. Kaysa magaya ka sa babaeng kinakasama niya. Pero nanligaw pa ng iba. Inay, galit pa ba ang itay dahil sa nangyari sa akin? At hindi ko alam na may kinakasama pala siya. Inilihim niya sa akin. Hindi na, anak. Hindi na galit ang tatay mo sa'yo. Ang totoo niyan gusto kanyang makita. Teka, ano bang plano mo? Uuwi ka na ba rito sa bahay? Hindi po, inay. Pupunta po ako doon sa pinsan ko para hindi kayo mapahiyan ni itay. At huwag ninyong sasabihin kay Sunny kung saan po ako nagpunta. At bago ako umalis, kakausapin ko si itay para humingi ng kapatawaran dahil sa pagkakamali ko sa pagpili ko kay Sunny. I'm so blessed I have you, 'cause you gave the world to me. You're my inspiration, the perfect one in my life forever. You make my life complete. Alam mo, maswerte ang Sunny na yun dahil matanda na ako. Dahil kung hindi, matitikman niya kung anong gagawin ko sa kanya. Ay, naku, Donato. Wala na tayong magagawa. Nandiyan na yan Siguro sadyang yan ang kapalaran ng ating anak. Yung nangyari sa kanya kayon. Naloko siya ng lalaking hindi kontento sa iisang babae. Kumuha pa ng isa at nagkataon pa ang ating anak. Kawawa naman yung anak natin. Dahil nakatagpo siya ng lalaking walang konsensya. Yun pala, may anak na at kinakasama. Ay, sana makatagpo pa si Mirna ng tunay na magmamahal sa kanya. Kahit gano'n ang nangyari sa kanya na niloko lamang ng isang lalaki, dadalangin ko na makahanap pa ng higit na lalaki na hindi gano'n na klaseng lalaki. Sana nga ay makatagpo pa siya ng lalaking matino na hindi kagaya ng pulis na yon. At ako'y naniniwala na kapag may kalungkutan na may kapalit, nagaginawaan. Oo naman. Dahil alam mo, ang mga inaapi ay may gantimpala na makakamtan at may pag-asa pa para lumigaya ang buhay niya. Teka nga, pinagsabihan mo na ba si Minna? Na wag na niya masyadong damdamin ang ginawang panluloko sa kanya. Baka kung ano pang gawin niya dahil sa nangyari sa kanya. Oo, Donato. Yun ang kailangan ni Mirna. Nagabayan siya para hindi siya makaisip ng masama. Dahil nga, masakit ang nangyari sa kanya. Dahil sa lalaking yon. At sana, kalimutan na ni Mirna ang lalaking yon na isang sinungaling. Ay kumakatok. Sino kaya to? Sandali lang, nariyan na! Magandang araw po sa inyo, Aling Belen. Nandito po ba si Mirna? Rene,
bakit ngayon ka lang dumating? Pero bago ang lahat, may dapat kang malaman. Halika, pumasok ka muna. At sasabihin ko sa iyo, bago mo kausapin si Mirna. Opo, Aling Belen. Sige ho. Sabihin niyo lang po kung ano pong gusto niyo sabihin. At gusto kong malaman kung ano po yung sasabihin niyo para maintindihan ko pong lahat. Maupo ka muna. At sana maunawaan mo si Mirna. Huwag ko kayong magalala, Aling Belen. May nabalitaan ho kasi ako tungkol kay Mirna. Kaya ho ako nandito para damayan siya. At naunawahan ko kung ano ang ginawa sa kanya ng lalaking nanloko sa kanya. Alam mo na pala ang masakit na nangyari sa aking anak. At kailangan niya ngayon ang tulong mo para hindi siya malulungkot. Opo, Aling Belen. Kaya ho ako nandito Dahil nakahanda ko na pakasalan si Mirna. Kung tatanggapin niya ako. Nasaan po ba siya, Aling Belen? Salamat, Rene, kung tanggap mo rin ang aking anak. Ang mabuti pa, samahan kita sa kinaroroonan niya para makausap mo at gusto ko rin siyang dalawin. Halika! Bakit ganito ang naging kapalaran ko? Nasira ang malinis na kalangalan ko at nabuntis pa ako. Wala na akong may pagmamalaki. Dahil sa hayop na Sunny na yun, hindi ko akalain na mabibiktima ako ng kanyang pandoloko. Mirna? Si Rene, umuwi na pala. Paano niya nalaman na nandito ko? Hindi. Nahiya ako sa kanya dahil tinalikuran ko siya. Aalis na ako. Mirna, sandali lang. Mag-usap tayo. Wala na tayong dapat pag-usapan ni Rene. Nakikita mo naman na buntis na ako ng lalaking pinagkatiwalaan ko. Pero may asawa na pala at mga anak. Niloko niya ako. Alam ko ng lahat. At naiintindihan kita. Kaya wala kang dapat na ikahiya. Alam ko naman na hindi mo naman ginustong nangyari sa'yo. Rene, salamat kung naiintindihan mo ko. Alam mo ba, na tinakot ako ni Sunny, kaya naibigay ko sa kanyang sarili ko. At hindi ko alam na may kalibin at may anak na siya. Oo. Alam ko na yan. Pero kahit na anong ginawa lang sa'yo, hindi pa rin nagbabagong pagmamahal ko sa'yo, Mirna. Mahal na mahal kita. At handa kong panagutan ang pinagbubuntis mo. At nakahanda akong maging ama dahil sa pagmamahal ko sa'yo. Mahal kita. Rene, salamat. Maraming salamat sa iyo, Rene. Salamat. Hindi natin maiwasan na magmahal na lang. Naisip ko noon na wala ng pag-asa para mailigtas ang nasirang karangalan ko. Pero tamang-tama ang dating ni Rene na kailangan ko
ang lalaking tunay na magmamahal sa akin. At nagpakasal kami. Nakunan ako. Kaya ngayon ay may isa na kaming anak ni Rene. At maligaya na ako sa piling niya. At maayos ang relasyon namin. Hanggang dito na lamang, nagpapasalamat, Mirna. At dyan na po nagtatapos, mga kaibigan, ang liham kasaysayan na aming tinampok sa linggong ito. At naway, kinapulutan ninyo ng aral sa buhay ang kasaysayan na ipinadala ni Mirna. Hanggang sa muli, mga kaibigan, muli po namin kayong inaanyayahan at abangan ang bago naming isasadula dito pa rin sa ating dula. Love and Memories. Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Malikdem, Robert de Guzman, Yehuda Ismael, Eva Alcoriza, Jun Cabato, Ami Diaz, at si Oscar Ora. Technical supervision at musika ni Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ni Robert de Guzman. Mula sa panulat at direksyon ni Ami Diaz. Love and Memories. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines.